Ang mga resibong nakalat ngayong hapon. Kulong o refund? Yan ang proposal ng isang babaeng na scam sa Bulacan. We only have two options. Either makukulong siya or she's gonna pay the whole amount in a one-time go. Ang pinaghirapang milyones ng kanyang ama, nauwi raw sa wala dahil ang binili nilang lupa at sasakyan sa isang babae, peki pala ang mga dokumento. Kasi yung pera na yun is inipon ni Daddy for a decade. Hard-earned money niya yun. Hindi yun basta-basta nakukuha lang. Nandiyan yung dalawa sasakyan, no? Ilang linggong direktikan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG Bulacan ang babaeng nanloko umano sa kanila hanggang nabalitaan nilang ang itinuturong tumangay sa kanilang pera. Road to happily ever after na pala ang soon-to-bride all dressed in white. Magiging soon-to-be prisoner in orange kaya? Tulungan mo ako, nakikiusap ko. Looking for a place to relax and unwind? Yan daw mismo ang target ng isang kawatan. Ang kanyang modus, mag-book sa mga staycation unit. Hindi para mag-relax, kundi para magnakaw. Nawala na po yung PlayStation. Kung sa inyo, anong nakuha? Dalawang switch po. Tapos may speaker. Sa amin naman, sir. Yung TV na 55 inches. Hanggang sa kanyang latest vacay sa Rizal, nangati raw ang mga kamay ng suspect. Sa selda na kaya susunod na mag-check-in ang itinuturong salarin. Anumang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hiling at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyo sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Pagkatapos ako po si Emil Sumangil. Kwento ni Danica, hindi niya tunay na pangalan sa isang driving school na kilala ng kanilang pamilya si Jane. Hindi niya rin tunay na pangalan. Namit namin through the driving school kung saan nag-inquire si Daddy. Nag-aaral pa po ko as a college student. Ayon sa biktima, talaga nga namang mapapasana all ka sa tactics na ginawa ni Jane. She always brings me out. Kala ko someone trusted. Kasi lagi siyang, sige tutulungan kita. Hanggang isang araw, aba ang ate mo may proposal. Ang pera ni Danica tutubo raw ng 10% kapag ininvest sa kanyang pautang business. Okay, we agreed, we funded. Tapos nag-start siya sa pautang. Pero di pa pala doon sa pautang scheme nagtatapos dahil one day, isinanla naman niya kina Danica ang ilang sasakyan. May magsasanla ng motor. Nagpakita siya ng picture ng ORC or after nun, another motor ulit. And ang final offer, hindi lang motor o sasakyan, bigger, wider, with plenty of rooms, lupa at bahay na ang isinanla niya kay Danica. Merong bahay sa Santa Maria na eto sinasanla sa atin. Kailangan daw nung may-ari ng lupa ng pera kasi may cancer or may ooperahan. Ang lupa nakapangalan naman sa pamilya ng isang Ryan, pero sa tuwing imimit daw si Ryan kasama si Jane para sa bayaran, lagi raw itong no-show. Ang billing kasi ni Daddy, every time na magpapadala siya, is kausapin ko daw yung may-ari ng lupa. Ang nangyayari lagi niya, wala si Ryan, busy si Ryan. Pero isang araw, bigla raw may ipinakilala si Jane. Ang mamang ito raw ang may-ari ng lupa na si Ryan. May pinakilala siya sa akin, guy. Ito yung may-ari ng lupa. Dahil dito natuloy ang bayaran sa house and lot. Pagka-uwi ni Daddy, gusto puntahan ni Daddy lupa. Doon na siya, hindi siya nagbibigay ng exact location. Dahil na rin sa pangambay, pina-verify nila ang lupa sa Land Registration Authority. Dito na sila nagulat dahil ang hawak nilang titulo, peki pala. Wala rin ang motorsiklo na isinanla sa kanila. Abangan mamaya! Sigaw ng mga biktima, itigil ang kasal! Tulungan mo ako, nakikiusap ko. Susunod, looking for a place to relax and unwind? Yan daw mismo ang target ng isang kawatan. Ang kanyang modus, mag-book sa mga staycation unit. Hindi para mag-relax, kundi para magnakaw. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Sa cellphone video na ito, makikita ang maayos at comfy na unit ni Dolores. Hindi niya tunay na pangalan.
For rent daw ito sa halagang 2,000 pesos a night. Pero nang mag-book online ng isang tao gamit ang pangalang Chester Benipayo, At meron TV, Google TV na siya, 55 inches. aba, ito na ang kinahinatnan ng kanyang unit. Magic! Wala na ang 55-inch na smart TV, pati induction cooker, hindi pinatawad. Magkano din yan? 24,000 may kit. Tapos ganun lang ang ginawa niya, ang sakit-sakit. Dumulog si Dolores sa resibo para i-report ang kanyang naranasan sa taong nag-book. Pero bukod sa kanya, lumalabas na 2 condo unit owners din pala ang nabiktima ng suspect. Nung una, sir, bali, nag-book din siya. Mayroon din kami reservation na 500 para sa susi. So, nagbayad siya kaagad. Tapos, yung araw din na yon ng mga 5:30, sabi niya mag-check-in. Umabot siya ng hanggang 12 ng gabi. Pero ibig sabihin, personal niyo po ito nakaharap. Anong dating? Anong personality? Malaking lalaki po siya, ang bait-bait niya. Ma'am, sorry po. Sir, sorry kasi hindi ako nakadating ng maaga. Late talaga ako. Sorry po talaga. Nanghihingi na ni Dolores ang bayad para sa 2-night stay sa kanyang unit. Ito na ang tumambad sa kanya. Nowhere to be found na ang suspect at maging ang ilan niyang mga gamit. Yung TV na 55 inches at saka yung induction cooker. Ang laki ho nun, 55 inches. Paano ho yun nanakaw? Mayroon niyang ipipihitin po sa baba na ibababa po yun. Marunong po siya. Alam na niya lahat. Anong papakiramdam niya? Mahal nun na. 55 inches. Nanginginig ako, magagalit, maiyak, hindi ko maintindihan. Isinama kami ni Dolores sa unit kung saan nagstay ang suspect. Ma'am, ano yung nakalagay dyan dati? TV po na 55 inches. Galo or worth ko nun? 27,999 na. 8,000. Pero napag-alaman ng resibo na hindi lang pala si Dolores ang nabiktima ng suspect, maging ang mga unit owner na sina Leia at Karen, hindi nila tunay na mga pangalan. Nakatransaksyon din ng suspect sa parehong petsa. Wow! Condo hopping! At maging sila, pinagnakawan din daw ng tinaguriang kawatan. Pero sa pagkakataong ito, nakuna na ng video ang lalaking nag-check-in sa mga staycation unit. Susunod! Sino nga ba ang bakasyonista/magnanakaw umano na ito? Sa selda na kaya ang susunod niyang staycation? Sigaw ng mga biktima, itigil ang kasal! Minsan po. Minsan ko po ito. Namikiyak naman po ako. Hindi pa kaya yung ganun, sir. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. May ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Dumulog sa resibo ang 3 staycation unit owners para ireklamo o naranasan nilang booking na nauwi sa pananamantala at pagnanakaw. Ang modus, magbubuk ang suspect ng stay sa unit at hindi agad magbabayad ng full amount. Hindi niya sasabihin na nakapag-check-in na siya at dito na siya mangungulimbat ng mga gamit na kanyang matitipukan. Unang nabiktima ng suspect ang unit owner na si Dolores. At meron TV, Google TV na siya, 55 inches. Natangay ang ilang gamit niya tulad ng TV at induction cooker. Pero napag-alaman ng resibo na may iba pang tinarget ang suspect. Si Leia na isa ring unit owner sa ibang condo. Nakatransaksyon din ang suspect sa parehong petsa. Sa akin po kasi, mag-message po sila na parang regular guest. Mag-ano po sila na sabihin niya, mag-book ng may games po ba kayo? May PlayStation. Yung po ako natanong nila, PlayStation po kayo, PlayStation 5. So kung available pa po, ipapag-book po namin sila. Pero sa akin po kasi hindi ako nanghingi ng reservation. Kaya inaantay ko na lang po siya na dumating. Puro po nila yung ginagawa niya eh. Nasa traffic po ako, may po ako makakarating, pwede po ba yung ganito? Para hindi rin po siya mag-send ng payment agad. Pero habang pinatatagal niya ang kanyang pagdating, nasa unit na pala ang suspect at nagnanakaw na. Ang tinarget naman niya ang kanilang gaming console. Gina G, si Kuya. 4 PM pa lang pala, nakapasok na siya sa unit. Nakuha niya na yung PlayStation namin, tapos nakaalis na rin po siya. Ilang minuto lang po siya nagtagal sa loob ng Sa kwarto gate lang niyo? po kasi 4:06 PM,
na nakalog po siya sa lobby namin. Nung madaling araw na, nagdududa na talaga ako dahil hindi siya nag-reply na. Tapos sabi ko, nakapag-check-in po ba kayo? Wala siyang reply, wala kahit ano. Tapos sabi ko rin sa asawa ko, ay punta ka sa unit. Sabi ko, check mo lang sa guard ka kung nakapag-check-in siya. Pagpunta po niya rin sa unit, nawawala na po yung PlayStation. Nainis po kami kasi yun lang yun sa mga highlights ng staycation namin yung PlayStation Tapos yun nga po, kinuha lang ng ganun-ganun lang. Na-discover niyo ito nung hindi na nagre-reply? Tapos hindi na po siya nagre-reply. Ang hawak na resibo ni Leia, ang litratong ito na kinuna ng gwardya ng condo unit nang mag-check-in ang suspect hapon noong November 24. Ang ginamit niyang pangalan, pareho sa ginamit niya nang mag-book siya sa unit ni Dolores. Ano nung ginamit niyang pakilala ko sa inyong tatlo? Isang pangalan lang po? Chester Bitipayo po sa akin. Sa akin, iba po, Sito Cruz ang ginamit ng account. Tulad nila Leia at Dolores, nag-book din ang parehong suspect sa staycation place ni Karen. Hindi niya rin tunay na pangalan, pero this time, nakapagbayad daw ito ng down payment for not just 1, but 2 units. Sosyal! Instant booking lang din po yung ginawa niya sa amin. Nanghihingi kami na 50% down payment for reservation. And then nagbayad po sila agad. So, hindi ako parang dalawang isip na, kasi may bayad na, may down payment na. Kaya, inalaw ko po silang mag-book sa amin sa unit. And then, nung nag-book na po sila sa akin, nang request pa po sila na isa pang unit. Meron po kami sakto na available na unit. So, nagbayad din sila agad sa akin. Tulad ni Dolores at Leia, ginos din ng suspect si Karen upon check-in. Sa inyo, anong nakuha? Dalawang switch po. Tapos may speaker, tapos may modem ng TV, may power tools din po silang nakuha sa amin na medyo mahal. Paano nyo ko na-discover na kayo nawawala na? Ano po, hindi na rin sila nagre-reply. Nahagip ng CCTV ang pagdating at pag-alis ng suspect mula sa condominium building kung saan may unit si Karen. Dumating ito sakay ng isang motorsiklo at ilang minuto lang ang lumipas, lumabas na ang suspect ng may bitbit na paper bag. Uy! Anong sinaron mo dyan? Mula Quezon City at Pasig City, dumayo rin ng Rizal ang suspect para mag-staycation. Well-traveled yarn. Dito napag-alaman ng resibo na isa na namang unit for rent ang nabiktima niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatakas. Natimbre agad na may-ari ng unit ang ginagawang pagnanakaw ng suspect. Naabutan siya ng mga tauhan ng barangay sa unit nitong December 11 at hindi na siya nakapalag. Pati mga remote, nasa bag mo rin. Tinatanong din po niya kung gumagana po yung TV. Meron po siyang bag na kulay itim na malaki at identify po namin, nakakita po namin siya. Nandun na po yung mga gamit na yung money collection na $4. Nung hinalokot po namin, marami siyang identification ID na hindi dito pa sa pangalan. Sa investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman na hindi Chester o Sito ang pangalan niya, kung hindi Jules Daniel Da Silva. Gumagamit siya ng iba't ibang pangalan at ID para makapanloko ng mga unit owner. Ito ba yung lalaking nag-check-in dito sa inyo? Opo, siya po. Nitong Miyerkules, nakumpirma ng resibo na nasa Montalban Custodial Facility sa Rodriguez Rizal na si Jules para sa kasong theft. Are you enjoying your stay? Tumanggi magbigay ng panayam ang Rodriguez PNP nang makausap ng resibo ang Public Information Officer ng Rizal PNP sa telepono. Ipinaliwanag nilang hindi pa sila maaaring magbigay ng statement dahil napag-alaman nilang may iba pa raw na biktima si Da Silva bukod kina Dolores, Leia at Karen. Patuloy rin daw ang pangangalat ng mga ebidensya laban sa suspect. Sa panahong online na ang halos lahat ng transaksyon natin, mainam na hindi agad magtiwala sa ating mga kausap. At sa mga manloloko at mambubudol, re-resibuhan namin kayo! Isang bride-to-be sangkot sa milyong-milyong estafa case. Sa isang victims niya, more or less mga 5 million. Sa isang victim lang yon. Nung tinignan namin, siguro hindi bababa ng 10 yung mga naging biktima niya. As per checking nung sa pinsan ko, iba daw ang may-ari ng lupang pinuntahan namin. And hindi daw siya binibenta. Suma total, aabot daw ng 5 million pesos ang ininvest nila sa suspect. In total, 3 vehicles, isang bahay, tapos 3 lupa. Parehas kami nag-suffer sa depression ni Daddy. Pero ang saddest part kasi doon, si Daddy mag-isa lang. Nagsampa ng kasong estafa at falsification of documents si Danica laban kina alias Jane at alias Ryan noong 2022.
At ngayong taon, lumabas ang 6 na warrants of arrest laban sa mga suspect. Actually, ang information na na-receive namin, nasa bahay lang siya. And hindi siya lumalabas ng bahay. Base na rin sa records ng mga pulis, aba, si ate, hindi pala nadadala. Nang biktima na siya not once but twice. Nagkaroon din siya ng same case or warrant of arrest for the violation of STAPA in 2020. However, ginawa pa rin niya. Nito lamang December 1, ikinasa ng PNP CIDG Bulacan ang isang entrapment operation para mahuli ang suspect. Pero ang suspect natiktikan sa araw mismo ng kanyang kasal. At ang isa pang suspect na si Ryan, abay naman daw. Yung lalaki is accordingly, siya yung accomplice nung principal na suspect. Ang CIDG Bulacan huhulihin na ang suspect na madulas at mahusay daw sa hide and seek. Pero ang catch sa kanyang mismong wedding day. Kasal niya, no? Kasal niya this day. Accordingly, ay isa sa mga abay, no? So, secondary target natin siya. Here comes the bride, Este! Here comes the police! Dinokumento ng PNP CIDG ang aktwal na pagdakip sa mga suspect. Narito po makikita ang video. Sinimulang i-record ito habang dahan-dahang naglalakad ng mga pulis papasok dito po sa Events Place. Maya-maya pa, sa loob ng isang multi-purpose function hall na ito, makikita ang isang babaeng nakatrake de boda. Ito na ho pala ang subject ng police operation. Siya mismo ang sisilbihan ng warrant of arrest. May way pa to para pwede ko bang bayaran agad yung bill na to? Aayusin naman namin. Kasi wag naman ngayon, please. Sa video mula sa CIDG, makikita ang pagmamakaawa ng pamilya ng suspect na kung pwede sana'y the kasal must go on. Nakikiusap po ako kahit after ng wedding. Yes, ma'am. Hindi po ba pwedeng teka lang. Nakikiusap naman kami, tapusin lang. Pero sana yung okasyon na naman tayo. Alam niyo pala, dapat bine-verify niyo lagi sa Hindi namin alam mo meron. Wala sinasabi sa korte. Any time of the day and night. Warrant of arrest yan, ma'am. Tulungan po ako, nakikiusap po. Minsan po. Minsan ko po ito, nakikiusap naman po ako. Maya-maya pa sumugod ang isang babae na kanyang nabiktima. Baka naman patapos na yung event. Mamula po kasi sa batas na pagka ganito may warrant of arrest, kailangan tapusin. Kailangan po may-serve po yung warrant of arrest mo. Meron po kayong karapatang manahimik at walang kudwa naman po ang kanyang sabihin. Pwede pong gamitin pabor or laban po niya sa anumang hukuman. Pero habang nagkakagulo na sa loob at labas, maya-maya pa isang lalaki naman ang dumating. Tumpak! Ito na nga ang isa pang subject. At si Kuya Ryan na surprise. Akala niya abay lang siya sa kasal, abay to jail na pala. Siya ba? Ito ba ate? Yes po. Siya, kasama siya. Yes po. Pinuhuli ka namin sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ng MTC Santa Maria, Bulacan sa kasong Estapan. Meron ka karapat ng manimim kahit magsuwalang kibuan. Kumusta? Nang makapagbigay sa idinala na agad ng mga suspect sa CIDG Bulacan, sinubukan namin silang kunan ng panig pero hindi na sila pumayag na humarap sa camera. Naharap sa patong-patong na kaso ng estafa at falsification of public documents ang dalawang suspect. Kasi meron siyang mga documents na pinapakita doon sa mga victims na falsified. Ibig sabihin, hindi legit yung mga pumirma doon. Pansamantalang nakalaya ang dalawang suspect nitong December 4. Nagbase sila nga doon sa charge na 4 counts of estafa and 2 falsified documents. Pero sakaling mapatunayang nagkasala, maharap sila sa 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Payo naman ng mga pulis, huwag basta-basta maniwala sa sino mang mag-aalok ng investment. Para po sa ating mga kababayan po na nakaranas na ng ganitong panloloko, huwag po kayong matakot at i-report nyo po, lalo dito sa CIDG, bukas po ang aming opisina 24/7 para po i-entertain yung mga inyong complaint.